Praise the Lord. Ipapauot po ako ng dobleng paggalang sa ating beloved pastor, Will Estrada Almeida, at sa patuloy na pag-alala sa mga turo at aral ng ating beloved pastora, Lina C. Almeida, at bumabati rin po ako sa mga beloved children. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa gabing ito dahil talaga pong kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon na ako po'y makapagpasalamat. Mahigit isang taon na po akong hindi nakakapagpasalamat sa ating mahal na Panginoon dahil tumatanggi po ako sa mga naglilista. Dahil sinasabi po sa sarili ko, wala po akong bagong patotoo. Pero pilit po pinaisip sa akin ng mahal na Panginoon na alalahanin mo ang mga nakaraang himala ko. Yun po laging pinapaisip sa akin. Kanina po, bago po ako umalis ng bahay, talaga pong kalooban niya na siya mapasalamatan ko dahil bago po sana ako pumunta rito, mag-upload po na akong some verse para po sa overnight. Pero ang lumalabas po sa mga verse na yun, puro po yung pagpapasalamat, paulit-ulit po yun. Kaya po nung dumating po kanina, joyful pa, sabi ko baka malista ako. Yun nga po, kalooban po talaga ng mahal na Panginoon. Sariwain ko lang po way back 2022, nung tawagin po kami ng ating mahal na Panginoon dito sa Manalagawain dahil po sa karamdaman ng aking beloved husband. Pinasok po namin ito ng ospital pero paglabas po niya, naka-wheelchair na po dahil na-stroke. Nung mailabas na po ng ospital, 1 linggo pa po, ang nakaraan, nasa bahay na po siya. At talaga pong nagkaroon na ng komplikasyon, nandiyan po yung hindi na siya natutulog, umiihi na ng dugo, talagang dugo po, pero sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, isang araw po, naggabay po siya sa pader ng aming bahay hanggang sa makalabas siya sa harapan ng tahanan namin. Pag-upo po niya doon sa labas, may nagdaan po sister, nag-share po sa kanya ng mga, dito nga po sa Jesus Miracle, ay nagpapagaling ang lahat ng klaseng karamdaman ng ating mahal na Panginoong Jesus. Tunay po yan na, nung una po ayok po talaga sa po ang Katoliko. Pero naalala ko po, naghahanap po ng kagalingan yung aking beloved husband. Kaya sabi ko, sasamahan ko na siya. Nung siya po mabautismohan, hindi po kasi siya naliligo ng mga panahon na yun ng buhay na tubig, kundi po maligamgam. Nung mabautismohan po siya, humangin po ng malakas, tapos ang laki ng patak ng ulan, sabi ko, lalagnatin na naman ito mamaya. Habagan po ng mahal na Panginoon sa gabing po yun, nakatulog na po siya. Amen. Praise the Lord. Pagising po niya nung umaga, nung umihi po siya, wala na po, normal. Maraming salamat sa aming pinakamamahal na Panginoon. Dinagdagan po ang buhay niya ng isang taon at 2 buwan, kundi po ako nagkakamali. Sabi ko, pag inilibing siya, hindi na ako dadalo dahil hindi pa po ganun ang pananampalataya ko sa mahal na Panginoon kahit na nagpakita siya ng mga himala sa amin. 3 linggo po akong hindi dumalo. Pang-4 na linggo, may bumubulong po sa akin ang sabi, dumalo ka, dumalo ka. Tunay po na pag pinili ka ng mahal na Panginoon, ibabalik at ibabalik ka. Right, amen, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako. Saribayan ko lang po yung mga himala ng mahal na Panginoon nung pandemic po. Tumaas po ang presyon ng na-eclampsia po yung aking beloved manugang. Narinig ko po kasi na nag-uusap ng aking beloved anak na lalaki na tinanong ko kung napaano dahil maaga nga po ang samba dito, 4:00 pa lang noong gising na ako. Sumesenyas na lang po yung aking manugang, tinuturo yung puso niya. Sabi ko, tawagin mo yung biyanan mo. Ang ginawa ko, inupo ko yung manugang ko sa aking harapan. Pero habang tinititigan ko siya, nangingitim po yung manugang ko hanggang sa nangisay po siya hanggang sa namatay po siya sa aking harapan. Wala po akong iba binabanggit kundi puro hallelujah, hallelujah. Dinala po yan ng aking beloved anak sa ospital pero hindi po ako sumama dahil wala na po akong magagawa. Ang ginawa ko po, lumuhod ako, nagpuri, nagsumama sa ating pinakamamahal na Panginoon na buhayin ang aking
buhayin ang aking manugang. Ay, hindi pa po sila nakakarating ng ospital. Ito po'y nagising na. Praise the Lord. Maraming Hallelujah. salamat po sa mahal na Panginoon at ganun din po yung aking pamangkin na sa dako po ng Tarlac, na-aksidente po yan. As may tumawag po sa akin na ang sabi na matay na, may nagsabing tumusok yung bakal sa kanyang tiyan. Ang ginawa ko po, lumod ako, nagsumamo sa mahal na Panginoon dahil napakabata pa nung aking pamangkin ng mga panahon na yun, di po ako nagkakamali, 16 years old pa lang siya noon. Madaling salita po, 2 buwan sa ospital. Nung ito po ilalabas na may bill pa silang natitirang 100,000. Ang sabi po ng aking kapatid, humingarap po ako ng Tarlac at ilalabas yung aking pamangkin. Sabi ko, andyan naman kayo, ba't pinapupuntan niyo pa ako? Hindi ginawa ko po, nagpunta naman po ako. Yung po pala, yung babayarin nila ng 100,000, ang pera po nila 10,000 lang. Nakikiusap daw po sila, hindi sila pinagbigyan dahil napakalaki ng bayarin. Sumama po ako sa ospital. Nung dumating yung doktor, ang sabi ng doktor, narinig ko, kundi sa amin, patay na yung anak mo. Sabi, parang naano po ako sa sarili ko, Diyos ka ba? Ginawa ko po, lumabas po ako, nanalangin ako. Para po tanggapin nga po yung 10,000. Nung ako nanalangin sa hallway, ligtas po ako ng kamay, mahal na Panginoon, kahabagan mo po kami. Tunay po, pagtalikod ko daw po, pumayag yung doktor na tanggapin na yung 10,000 pero may kondisyon. Sabi niya, papirmahan na lang nito para kayo makalabas sa halagang 10,000. Buti isa lang po yung napapirmahan namin dahil 5 yung doktor na yun. Hapon na po, hindi pa kompleto yung pirma ng mga doktor. Sabi ko, mahal na Panginoon, kahabagan mo kami. Palabasin niyo na kami dito. Tunay po, tinawag po kami nurse. Ang sabi niya, pwede na kayo lumabas. Praise the Lord. Hallelujah. Tsaka po yung kulang na 90,000, hanggang ngayon po hindi na po siningin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po Hallelujah. sa Praise ating the Lord. pinakamamahal na Panginoon. At pasalamatan ko rin po sa mahal na Panginoon yung akin din po pamangkin na babae sa dako rin po ng Tarlac na 5 taon lang po siya noon. Uso po ang sakit na pagdumi ng dugo noong mga panahon na yun. Alis yung mga katabi niya may namatay. Sabi nga po nila yung pamangkin ko na yun ay mamamatay, sabi ng lola niya. Dahil nga po, para na siyang papel sa putla. At naalala po ako ng aking kapatid na sabi niya, pag-pray mo si Raisa, ganito, sabi po niya. Talaga po nagsumamo po ako sa pinakamamahal na Panginoong Yesus. Napakabata pa rin ng pamangkin ko dahil prep pa lang po siya nung mga panahon na yun. Pakabagan din po ng mahal na Panginoon sa unang panalangin po ng aming mahal na pastor. Instant po yan, pinagaling. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Natulog lang po yung pamangkin, paggising niya, magaling na po siya. Amen. Maraming salamat po sa mahal na Panginoon. At gusto ko na rin po siya pasalamatan sa December 19 po, kaarawan ko sa lamat. Amen. Praise the Lord. Pasalamatan ko na po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Dahil isa na po rin po akong senior citizen, 61 na po ako sa Amen. December 19. Praise Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa taglay na kalakasan, sa mga pagpapalang pinagkakaloob, Ay. sa galingan ng karamdaman. Maraming salamat po sa Imala Panginoon. Dahil dito na lang po ang kapurihan. Pasasalamat ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po sa